Hello everyone, it's me again, Gian, and welcome back to my YouTube channel. Lately, I'm having vlogs and contents related to the questions na binibigay ng mga viewers ko sa comment box ko. So, for today, another questions will be answered kasi I've got several questions na nagtatanong kung ano ba talaga yung kaibahan ng real property tax, ng estate tax, ng capital gains tax, ng donors tax, saan ba talaga sila daw magbabayad ng taxes for their real properties. So, for today's video, sasagutin natin yung mga katanungan nyo. So, kasi hindi lang naman isa yung nag-i-inquire about that. So, nakapag-decide ako na bigyan siya ng content for my another vlog. Sa mga nagli-leave ng questions sa comment box ko. So, thank you so much kasi binibigyan niyo po ako ng idea kung ano yung gusto nyong content for my next vlog. Kasi actually, nauubusan na talaga din ako ng idea kung ano yung susunod na gagawin kong content. So, planning nga sana na mag-iba ng content. Pero dahil hindi nawawala yung mga questions, mga comments nyo na binibigay nyo, so I have this vlog contents na sinasagutan ko na lang yung mga katanungan. So first things first, yung real property tax or MIHORAS, ang kaibahan niya sa taxes na binabayaran natin sa BIR na related sa mga lupa at bahay natin. Kasi yung real property tax or MIHORAS, binabayaran natin siya sa municipality or sa city kasi sila yung nagpapataw ng taxes for that real property tax or MIHORAS. So, iba yung collecting office kasi yung city na yung billing nyo nanggagaling din sa treasurer's office at dun din sa kanilang office babayaran. So, yung collection nun for the city or municipality. So, whereas, yung mga estate tax, capital gains tax at saka donors taxes na sinasabi ko at binabayaran natin, sa BIR siya binabayaran kasi national tax yung mga yon. So, pag bumili ka ng lupa, kailangan mong bayaran ng cap gains tax na 6% plus documentary tax na one-time tax payment na 1.5%. Pero, kailangan mo ding bayaran yung real property tax nun for you to transfer the title of that certain property na nabili mo kasi part siya ng requirements ng BIR at saka ng Registry of Deeds. So, kung saan tina-transfer yung title. So, may mga nagtatanong na nakapagbayad na daw sila ng donors tax on a certain year. Tapos, after a year or years, hinihingan sila ulit ng taxes. So, probably, yung tax na hinihingi, hindi na siya for donors tax. Kasi yung MIHORAS, yung real property tax, every year siya binabayaran. May bill siya every year. Tapos, kailangan mo siyang bayaran sa City Hall or sa municipality. So, correlated talaga sila lahat. Pag nag-transfer ka ng title, kung may dinonate sa'yo, or meron kang namana na property, or may nabili kang property, kailangan mong bayaran lahat yon from city, municipality, sa BIR, kasi part siya ng requirements para matransfer sa'yo yung ownership ng property na nabili, o namana, or dinonate sa'yo. Pero, iba-iba yung collecting agency. So, yun lang, yung taxes na binabayaran sa BIR, for national tax siya, whereas yung mga MIHORAS or real property tax para sa city or municipality, yun yung kaibahan nila. At saka yun yung relationship nila, bakit sabay-sabay yung pagbabayad nyo. Kasi hindi nyo matatransfer yung property pag hindi nyo binayaran kasi nga part sila na requirements for transfer.
Tapos, kahit na-transfer na sa inyo yung property, yung pangalan ng title sa inyo na, for the next year, kasi settled na yung for this year, kasi part nga ng requirements, merong tax clearance. So, cleared na kayo sa city, nabayaran nyo yung Mejoras. Next year, magbibill na naman sila for the real property tax and for the following year. So, kaya, meron talaga kayong babayaran na tax sa city or municipality kahit hindi kayo magpapatransfer ng title. So, minsan, nakakalimutan, doon na natin na babayaran kasi pag meron tayong kailangang i-transfer or pag binenta natin yung property, so dahil hinihingi siya being part of the requirement, kaya pagpunta na natin ng assessor's office, ng treasurer's office sa city or municipality, lumalabas yung bill na kailangan mong bayaran. So, syempre, pag hindi updated yung pagbabayad natin, nag-i-incur siya ng penalties, so kaya lumalaki. So, ganun yung probability, yung mga scenario na nangyayari. Kaya yung iba, nami-mislead bakit daw pabalik-balik yung pagbabayad ng taxes. I hope nagiging klaro na siya para sa ating lahat. So, thank you so much for dropping by some questions in my comment box. Just feel free to comment, ask questions, kasi gustong-gusto ko yan. Kasi nagkakaroon nga ako ng idea for my next vlog. So, thank you so much. Para sa mga bago kong viewers, please don't forget to click the subscribe button below and the notification bell para ma-notify kayo sa mga next vlog content na na-upload ko. So, thank you so much for watching. Bye!